Sa likod ng matagumpay na karera ni Manilyn Reynes sa showbiz, nakatago rin ang isang makulay na kwento ng kanyang kabataan at pag-ibig. Mula sa mga kilig na love team hanggang sa mga relasyong nauwi sa sakit, selos at pagkatuto, dumaan siya sa iba't ibang yugto ng pagmamahal kasama ang ilang kilalang pangalan sa industriya. The Philippine Showbiz List presents Mga Lalaking Minahal ni Manilyn Reynes. Aljon Jimenez. Si Aljon ang maituturing na pinakatunay at pinakamatatag na pag-ibig ni Manilyn na nauwi sa kasal. Nagsimula ang kanilang kwento sa likod ng kamera ng That's Entertainment noong dekada 80. Noong una, inakala ni Manilyn na suplado si Aljon dahil sa pagiging tahimik nito. Mas lalong naging malapit ang dalawa nang magsama sila sa Shake, Rattle and Roll 2, lalo na sa episode na Aswang. Doon nila mas nakilala ang isa't isa. Si Manilyn na madaldal at masigla at si Aljon na tahimik, reserved at mas pinipiling makinig. Sa kabila ng katahimikan nito, ramdam ni Manilyn ang espesyal na kahulugan sa mga tingin ni Aljon na siyang naging simula ng kanilang pagmamahalan. Habang ginagawa nila ang pelikula, unti-unting nahulog ang loob ni Manilyn at Aljon sa isa't isa. Isang hindi malilumutang sandali para kay Manilyn ang eksena nila sa loob ng sasakyan kung saan bigla silang nag-holding hands habang naghihintay sa shooting. Matapos yon, parehong nahiya ang dalawa at hindi na halos makatingin sa isa't isa dahil sa kilig. Mula roon ay mas naging madalas ang kanilang pag-uusap at umaabot sa pagsasabihan ng I love you kahit hindi pa sila opisyal. Ngunit bigla ring naputol ang komunikasyon nila ng halos isang taon, dahilan para isipin ni Manilyn na hindi sila para sa isa't isa. Noong 1991, muling nagpakita si Aljon sa 19th birthday ni Manilyn. Sa una ay malamig ang naging trato niya dahil sa matagal na pagkawala nito. Ngunit nang magkausap sila, bandang madaling araw, muling nabuksan ang pagkakataon para sa kanilang dalawa. Doon na lumabas ang totoong emosyon ni Aljon. Napamura ito dahil sa selos matapos makita na may iba ng manliligaw si Manilyn. Hindi yun nagustuhan ni Manilyn dahil pakiramdam niya ay wala namang karapatan si Aljon na magselos matapos siyang mawala ng isang taon. Ngunit sa gitna ng tensyon, biglang nagtapat si Aljon ng kanyang tunay na nararamdaman. Habang paalis ito, sinabi niya kay Manilyn ang mga katagang I love you. Kahit galit pa noon si Manilyn, hindi niya napigilang sumagot ng I love you too. Mula noon ay tuluyan nang naging malinaw ang kanilang pagmamahalan. Pagkaraan ng ilang taon ng relasyon, ikinasal sina Manilyn at Aljon noong 1996 sa Reno, Nevada. Nabuo ang kanilang pamilya at nagkaroon sila ng 3 anak na sina Kyle, Kirk at Kael. Sa halos 3 dekada ng kanilang pagsasama, nanatiling matatag at tahimik ang kanilang relasyon dahil sa respeto, maayos na komunikasyon at pag-unawa sa isa't isa. Ayon kay Manilyn, mahalaga sa kanila ang palaging pag-uusap at marunong ding makinig lalo na kapag may hindi pagkakaintindihan. Hindi raw kailangang magsalita agad kung hindi pa handa. Basta mahalagang naiintindihan ninyo ang damdamin ng isa't isa. Para sa kanya, ang sekreto ng kanilang matibay na pagsasama ay ang pag-iingat sa puso at damdamin ng kanilang partner. Isang simpleng prinsipyo na naging pundasyon ng kanilang pagmamahalan sa loob ng maraming taon. Nananatili ding pribado ang personal na buhay ng dalawa mula nang sila'y ikasal. Ito ay sa kabila ng pagiging aktibo ni Manilyn sa showbiz at paminsan-minsan ay lumalabas pa rin sa telebisyon si Aljon. Ayon sa kanya, hiniling talaga nilang maging malayo sa mapanghusgang mata ng publiko. Si Aljon rin ang tumatayo niyang manager. Kimpi De Leon. Ang kabanata ni Manilyn at Kimpi ay madalas ilarawan bilang isang sweet and innocent na pag-iibigan na naganap sa rurok ng kanilang kasikatan bilang mga teen idols noong huling bahagi ng dekada 80. Nagsimula ang kanilang ugnayan noong si Manilyn ay 18 years old pa lamang. Dahil sa kanilang madalas na pagsasama sa telebisyon at pelikula, hindi nagtagal ay nahulog ang loob nila sa isa't isa. Nauwi ang kanilang on-screen chemistry sa isang totoong relasyon. Noong rurok ng kanilang love team, naging sunod-sunod ang kanilang mga proyekto na kinilala ng publiko. Hindi rin sila nagpahuli sa musika. Bilang mga total performers, nagkaroon sila ng mga duet na naging paborito sa mga radio stations. Ang kanilang mga live performances sa That's Entertainment at mga variety shows ang nagpakilig sa libo-libong fans na sumusubaybay sa kanilang tambalan. Gayunpaman, sa kabila ng tamis ng kanilang simula,
hindi rin ito nagtagal at tumagal lamang ng halos 4 na buwan. Inamin ni Manilyn sa isang panayam na ang pangunahing dahilan ng kanilang paghihiwalay ay ang kanilang pagiging seloso at selosa sa isa't isa. At ang kakulangan sa karanasan sa paghawak ng seryosong relasyon na pinalala pa ng pressure ng kanilang mga career at ang palaging pagbabantay ng publiko sa bawat galaw nila. Samantala sa panig ni Kimpi, sinabi niya na puppy love ang tungkol sa naging relasyon nila noon ni Manilyn. Inamin niya rin na bukod sa pagiging bata at emosyonal nila noon, isa din sa naging dahilan ay ang pagiging seloso at possessive niya. Sa paglipas ng panahon, mas naunawaan ni Kimpi ang kanyang naging pagkakamali at kinilala niya na hindi tama ang kanyang pagiging sobrang possessive. Jano Gibbs. Kabilang si Jano sa unang minahal ni Manilyn at nagsimula din ang lahat sa That's Entertainment. Noong panahong yon, si Manilyn ay isa ng sikat na child star, habang si Jano naman ay nagsisimula pa lamang. Inamin ni Jano na malaki ang naitulong ng tambalan nila dahil nahila siya ng kasikatan ni Manilyn. Sila ang naging paboritong love team ng masa na nagbunga ng mga hit movies tulad ng Jack and Poy at maraming music duets. Sa panahong kasagsagan ng kanilang love team sa That's Entertainment, pumasok sa eksena si Bing Loizaga na ngayon misis ni Jano. Dito nagsimula ang isang masalimuot na yugto. Sa programa, naipareho si Jano kay Bing sa mga song duet performances na karaniwang naging simula rin ng pagbuo ng bagong love team noon. Dahil dito, kumalat ang chismis na nagkakamabutihan sina Jano at Bing na kalaunan ay naging bahagi ng komplikadong love triangle sa pagitan nilang tatlo. At sa panayam ni Manilyn sa YouTube channel ni Jano at Bing, kamakailan naging bukas sila sa nangyari sa kanilang nakaraan. Inamin ni Manilyn na sa panahong yun, nakaramdam siya ng konting kurot o selos. Bagamat bata pa siya, seryoso siya sa kanilang love team ni Jano, kaya para sa kanya, parang totoo na ang kanilang samahan noong mga panahong yon. Kaya nang magkaroon ng ibang ipinareha kay Jano, natural na may naramdaman siyang sakit at lungkot. Ipinaliwanag naman ni Jano na noong panahong yon, nagkakaroon talaga ng rotation ng love teams sa That's Entertainment. Kaya naging bahagi si Bing ng kanyang screen partnership at kalaunan ay naugnay din sila sa isa't isa. Sa panahong yon, naging girlfriend din ni Jano si Bing, ngunit naghiwalay din sila kalaunan. Matapos nito, muling nagkaroon ng pagkakataon si Jano at Manilyn na maging mas malapit, at dito na nabuo ang kanilang maikling relasyon na tumagal lamang ng ilang buwan. Inilarawan ni na Manilyn at Jano ang panahong yon bilang puppy love. Ayon kay Manilyn, bata pa sila noon. Siya ay nasa 16 years old pa lamang, habang si Jano ay nasa 19, kaya mabilis silang mag-isip na sila na talaga, kahit hindi pa ganap ang kanilang relasyon. Dahil dito, naging mabilis din ang kanilang hiwalayan. Inamin din ni Manilyn na hindi siya nagkimkim ng galit kay Bing dahil alam niya ang sitwasyon ng showbiz at kabataan nila noon. Para sa kanya, normal lamang ang ganitong pangyayari sa isang industriya kung saan mabilis ang pagbabago ng love teams at relasyon. Sa panahong nagkahiwalay, mas lalo pang naging komplikado ang kanilang sitwasyon dahil sa paglabas ng kantang Sayang na Sayang noong 1988. Dahil dito, inakala ng publiko na ito ay tungkol sa kanilang relasyon, kaya mas lalo pang uminit ang issue. Ayon kay Jano, habang sumisikat ang kanta at tumatanggap ng awards si Manilyn, siya naman ay nakararanas ng galit ng fans. Sa gitna ng kontrobersya, nadamay pati si Bing na naiuugnay din kay Jano noong panahong iyon. Sinabi rin ni Manilyn sa isang punto ng interview na nasaktan siya dahil nagkaroon sila ng relasyon ni Jano at hindi dahil love team lang sila. Humingi naman ng sorry si Jano kay Manilyn. Ayon pa sa kanya, bagamat matagal na silang nagkabati at naging magkaibigan, hindi raw niya inihingi ng tawad na nasaktan niya si Manilyn. Ito raw ang unang beses na pinag-usapan nila ang bahaging yon ng kanilang nakaraan. Nilinaw naman ni Manilyn kay Bing na wala siyang anumang galit dito sa kabila ng naging issue noon sa pagitan nila ni Jano. Pareho rin nilang inamin na hindi sila kailanman nagkaroon ng confrontation tungkol sa nangyari noon. Kaugnay nito, sa isang naunang panayam, inilahad ni Manilyn ang dahilan kung bakit nagkaroon ng reconciliation sina Jano at Bing sa kabila ng naging relasyon nila ni Jano noon. Aniya, nang maghiwalay si Jano at Bing, naging sila naman ni Jano. Ngunit kalaunan, nalaman niyang buntis pala si Bing, kaya mas pinili niyang unawain ang sitwasyon at hindi nahadlangan ang posibilidad na mabuo ang pamilya ng dalawa. Ano ang masasabi mo sa video na ito? Mag-like o mag-react at huwag mahiyang mag-comment. For our YouTube viewers, huwag kalimutan mag-subscribe
at i-hit ang notification button. At para sa aming Facebook viewers, mag-like at follow sa aming Facebook page para updated ka sa mga showbiz chika. Thanks for watching!